Jun ay patuloy na nalilito sa kakaibang mundong ito na parang isang online game program. Pakiramdam niya ay parang para sa kanyang kabutihan ang lahat, ngunit napagtanto niya na hindi ito ganun kasimple. Nagtanong siya sa system tungkol sa layunin ng mythical system, ngunit sinabi ng system na masyado pa siyang mahina upang malaman ang tunay na layunin nito. Naubusan ng paliwanag ang pangunahing tauhan, bakit ganito ang kalupitan ng mundo. Tinanggap na lang niya ang katotohanan ito, sa mundong ito, ang mahihina ay pagkain para sa malalakas. Kailangan niyang maging matatag at hindi maawain upang mabuhay. Lumapit siya kay Sudaji at inutusan itong gawing incapacitated ang mga bantay, ngunit sinabi niyang siya mismo ang tatapos sa mga ito. Tinanggap ni Sudaji ang utos ng may kasiyahan at matagumpay niyang ginampanan ito. Sa pagkakapatay sa isang sundalo na nasa ika-5 antas ng cultivation, nakatanggap si Jun ng karagdagang 40 experience points. Dahil dito, tumaas siya sa ika-4 na antas ng cultivation. Masaya ang pangunahing tauhan dahil sa bilis ng kanyang pag-level up. Naisip niyang kung magpapatuloy ito, siya ay magiging superhero ng panahong ito. Inilahad ng system ang kanyang pangalawang misyon, patayin ang ika-5 prinsipe na si Chino, na magbibigay sa kanya ng 150,000 experience points at isang pagkakataon para sa random na lottery. Napagtanto niya na mula nang magising siya sa bagong katawan na ito, may mga karaniwang kaaway na sila ngayon. Inanunsyo ng system ang pangunahing misyon, pamahalaan ang kaharian sa loob ng 5 taon. Bagaman nakakaakit ang gantimpala, hindi niya alam ang parusa kung sakaling mabigo siya sa pangunahing misyon. Ang babala ng system, mawawala ang kanyang pagkakakilanlan kung hindi niya ito matapos. Nagpasya si Jun na hindi siya mamamatay ng basta-basta. Alam niyang mayroon siyang suporta ni Sudaji at maaaring tumawag ng mga Diyos o demonyo kung kinakailangan. Nagkaroon siya ng ideya na subukan ang lottery ng system at nanalo siya ng isang kakaibang sandata, ang tinatawag na Desert Eagle. Nagpakita ang baril sa kanyang harapan, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito magiging kapaki-pakinabang sa mundo ng cultivation. Ipinaliwanag ng system na ito ay nabago na ng system transformation, kaya't maaari niya itong gamitin upang maglabas ng enerhiya. Sinubukan niyang barilin ang isang pader ng bato, at nagulat nang makita ang napakalaking butas na iniwan ng bala. Lubos ang kanyang tuwa at sinabi niyang ito ay napakaastig. Nilagay niya ang baril sa kanyang pantalon nang biglang lumapit si Sudaji at tinanong kung anong uri ng instrumento iyon. Sinabi niya na ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa pinakamataas na antas ng cultivation. Tinawag ni Jun ang sandata bilang Desert Eagle, ngunit nang marinig ito ni Sudaji, nagkaroon siya ng ibang ideya at napaisip kung ito ba ay sandata talaga o may ibang kahulugan. Nahihiya si Jun at sinubukan niyang itanggi ang maling pagkaunawa ni Sudaji, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkailang. Habang iniisip ni Jun ang maling bagay, nakalimutan niya na ito ang unang beses na nakakita si Sudaji ng isang modernong sandata. Sa kanilang mundo, ang mga sandata ay karaniwang sibat. Napagtanto ni Jun na kailangan niyang kumpirmahin ang orihinal na alaala ng pagpapatawag ng mga demonyo. Tinanong niya si Sudaji kung kilala nito ang isang mongheng nagngangalang Joan, ngunit sinabi ng demones na tanging ang kanyang Panginoon lang ang kanyang kinikilala. Naging kalmado si Jun sa narinig, dahil malinaw na tanging siya lamang ang nasa puso ng demones. Tinanong ni Sudaji kung saan sila tutungo. Sinabi ni Jun na kailangan nilang makahanap ng lugar na may tubig dahil gusto niyang linisin ang sarili. Habang papunta sila sa ilog, naisip niya ang kakaibang sitwasyon, isang lalaki at babae sa gitna ng madilim na kagubatan. Hindi niya mapigilan ang pag-isip na baka may mangyari, na siyang nagbigay ng kasiyahan sa kanyang isipan. Napansin ni Sudaji ang tunog ng umaagos na tubig at sinabi ni Jun na kailangan nilang magmadali dahil hindi na niya kayang tiisin ang dumi sa kanyang katawan. Habang lumilipad sila patungo sa ilog, nadama ni Jun ang malambot na katawan ni Sudaji na halos nakadikit sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano niya naranasan ito ng libre.
Sinabi ni Sudaji na huwag mag-alala ang kanyang Panginoon dahil naroon lang siya. Ngunit iniisip ni Chinjun kung bakit akala ng demones na natatakot siya. Naisip ni Sudaji na bumibilis ang tibok ng puso ni Chinjun dahil sa kahihiyan. Pagdating sa ilog, tumakbo agad si Chinjun upang maghugas. Habang nililinis niya ang kanyang katawan, tinanong niya si Sudaji kung talagang mananatili ito roon. Tinanong ni Sudaji kung kailangan niya ng tulong sa paliligo. Agad na sumagot si Chinjun nang may sigasig na. Habang papalapit si Sudaji sa kanya, biglang may narinig silang mga taong paparating, isang lalaki at babae. Ang babae ay si Changchanan, anak ng pinuno ng Wanling Sect, habang ang lalaki naman ay si Changha, isang senior disciple ng Shanling Sect. Sinabi ni Changchanan na hindi na niya kayang tumakbo pa, ngunit pinayuhan siya ng kanyang kapatid na maghintay ng kaunti dahil ligtas na sila. Naiinis si Chinjun dahil nasira ang kanyang plano kasama si Sudaji. Hindi niya akalain na makakakita siya ng mga cultivator na may golden core sa ganoong lugar. Alam niyang kakaunti lang ang mga taong may ganitong lakas sa kaharian. Nagbabala si Changchanan kay Chinjun at Sudaji na kailangan nilang tumakas dahil paparating si General Xiawen. Sinabi naman ni Changha na mas mabuti kung manatili sina Chinjun at Sudaji upang maantala ang general. Nagulat si Chinjun sa narinig, si Xiawen ay dating general ng Qianu Kingdom, ngunit dahil sa kanyang kasamaan at pang-aabuso, pinalayas siya ng emperador matapos ang skandalo sa isang concubine. Nagrebelde si Xiawen, nanunog, pumapatay, at nagnanakaw, kaya't kinatatakutan siya ng lahat dahil sa kanyang pagiging invincible. Nararamdaman ni Chinjun ang galit ng dating may-ari ng kanyang katawan kay General Xiawen. Napagtanto niya na ito na ang pagkakataon upang linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagtalo sa general na ito. Napansin ni Changha ang kagandahan ni Sudaji at hindi makapaniwala sa itsura nito. Lumapit si Chinjun kay Sudaji at sinabing dapat nang umalis si Changha kung tatakbo ito. Galit si Changha sa inasal ni Chinjun at sinabing hinahanap lang niya ang kamatayan. Ngunit iginiit ni Chinjun na hindi niya kailangan ang babala ng mga ito. Hindi makapaniwala si Changha na hindi natatakot si Chinjun kay General Xiawen. Sinabi niyang walang makakaligtas kay Xiawen, na may golden core, at isang galaw lang ng daliri ay kaya niyang patayin si Chinjun na pagtanto niya na kakaiba ang tapang ng taong ito na tila isang dakilang master. Habang nagtatalo sila, biglang lumitaw si General Xiawen mula sa kadiliman. Tumalon siya sa lupa at nagpakilala, ang rebeldeng general ng kaharian.